Kilat News Updates. Mga balita ngayon, isa patay habang isa sugatan sa pamamaril sa Abra. Karagdagang puwersa ng militar dineploy sa Basilan para sa halalan 2025. Superstar Nora Honor inihatid na sa kanyang huling hantungan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isa ang kumpirmadong patay habang isa naman ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa sitio Adamay, Barangay Budak, Tayum, Abra kahapon. Kinilala ang nasawing biktima na si J.R. Tanora, 27 anyos at residente ng Barangay Gadani, habang nakapagtamo naman ng sugat sa katawan ng isa pang biktima na si Jordan Barcena na nagpapagaling pa sa ospital. Ayon sa investigasyon, alas 3:40 ng hapon nang maganap ang pamamaril sa convoy ng mga taga-suporta ni Tayum Mayoral Candidate Catleya Alcantara. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng pulisya sa pangyayari na pinaniniwalaang may kinalaman sa nalalapit na halalan. Dumating na sa Basilan ang karagdagang puwersa ng militar bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na halalan sa Mayo 12, 2025. Ang tropa mula sa 113th Division Reconnaissance Company ng 11th Infantry Division sa pangunguna ni First Lieutenant Eric Rigaspi ay formal na tinanggap ni Brigadier General Alvin Luzon, Commander ng 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade sa Lamitan City. Ginanap ang pagtanggap sa headquarters ng 14th Special Forces Company ng 4th Special Forces Battalion. Ayon sa Western Mindanao Command at Joint Task Force Orion, ang naturang deployment ay bahagi ng kanilang security campaign upang matiyak ang maayos at ligtas at mapayapang eleksyon sa buong lalawigan. Naihatid na sa kanyang huling hantungan ang pambansang alagad ng sining at superstar Nora Honor ngayong araw, Abril 22. Sa inihandang state funeral rites sa libingan ng mga bayani sa Taguig City, emosyonal na nagpaalam ang mga kaanak, malalapit na kaibigan at taga-suporta ng premyadong aktres na nag-alay pa ng mga awiting pinasikat ng nag-iisang superstar ng musika at pelikulang Pilipino. Bago iyan, isang state necrological service ang inialay para kay Ate Guy sa Metropolitan Theater sa Maynila, kung saan nagbigay ng kanya-kanyang mensahe ang mga kaanak at malalapit nitong kaibigan sa industriya. Idiniklara rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang araw na ito bilang National Day of Mourning bilang pagluluksa sa pagpanaw ni Honor na sumakabilang buhay noong Abril 16 sa edad na 71 dahil sa acute respiratory failure. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.